Magandang buhay! Andito na naman si Teacher Daisy upang alamin ang mahalagang nangyari kung bakit naligaw si Adrian. Sa paksang ng maligaw si Adrian. Si Adrian ang bunso sa tatlong magkakapatid. Subalit, siya lang ang umiba ng profesyong napili. Pawang mga abogado ang mga kapatid nito. Lumaki si Adrian at ang kanyang mga kapatid sa isang tahanan na puno ng pagmamahalan. Bukod rito, may kaya rin ang kanyang pamilya at nakapagtapos siya ng kursong doktor. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, namatay ang ina ni Adrian. Dahil dito, naiwan sa kanya ang responsibilidad ng pagbabantay sa kanyang amang may sakit. Dahil sa pag-iisa, naisipan niya ibang bansa katulad na lamang ng kanyang mga kapatid. Subalit, hindi ito makaalis dahil sa kanyang ama. Dagdag pa rito, nagkaroon siya ng inggit sa mga kasama niyang doktor at bigla siyang may naisip na masama laban sa kanyang mahal na ama. Dahan-dahang binuhat at sinakay ni Adrian sa kotse ang ama. Matapos niya itong linisin, naglakbay ng 1 oras patungo sa isang kagubatan. Pagkatapos nito, kaagad na pinasa ni Adrian ang ama. Mabigat ang ama, kaya paminsan-minsan ay tumitigil sila sa ilalim ng puno upang magpahinga. At napansin na ama ang kalungkutan ng anak, kaya tinanong niya ito, "Bakit ka umiiyak, anak?" "Wala po, Dad," ang sagot ni Adrian. Nagpatuloy sa paglalakad si Adrian na pasan-pasan ng ama. Patuloy rin ang magtulo ng kanyang luha. Alam niya na labag sa kanyang kalooban ang kanyang gagawin. Napansin ni Adrian na sa tuwing sila'y magpapahinga at paulit-ulit din ang pagbali ng ama ng maliliit na sanga ng puno. "Dad, bakit niyo po binabali ang mga sanga ng puno tuwing tayo'y magpapahinga?" Tumugon ang ama na may ngiting namutawi sa kanyang labi. "Alam kong nais mo akong iligaw sa loob ng kagubatan. Ginagawa ko ito para sa pag-uwi mo ay hindi ka maligaw." Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kaimik-imik, muling pinasa ni Adrian ang ama at natagpuan ang sariling bumalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw. Hinding-hindi na. Kuminsan sa buhay natin ay nakakagawa tayo ng pagkakamali. Ngunit ang mahalaga ay naitatama natin ito kaagad upang hindi pagsisihan ang pagkakamaling ito habang buhay.